Sa kadiliman ng gabi, bumubulong ang mga kwento. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga lihim na itinatago. Dito sa kanlungan ng katatakutan, samahan kami sa bawat kwento ng kababalaghan. Liham ng Lagim. Compilation of true Filipino horror stories. Bago ho tayo magsimula sa storya, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at mag-like sa video. Napakalaking tulong po nito para sa aming munting channel. Asahan niyo pong mas pagbubutihin pa namin ang paghahandog ng mga nakakatakot at nakakakilabot na mga storya. Maraming salamat po. Manggagaya ng anyo, kwentong doppelganger. Hi sa mga listeners ng programa. Naway pagpalain po sana ang mga nakikinig ngayon. Ako po ay hanga sa inyong mga istoryang inihahandog. Maikli lang kung ikukumpara sa iba, pero busog naman po sa substance. Sana ay maitampok po ang aking liham. Ikikwento ko lang po sana ang aking nakakakilabot na karanasan patungkol sa mga di kayang ipaliwanag ng sensya. Nangyari po ito sa amin ng aking pamilya noong bagong lipat kami sa isang subdivision dito sa Novaliches, Quezon. Kwento po ito ng isang nilalang na nanggagaya ng anyo o mas kilala sa tawag na doppelganger. Ito po ang aking kwento. Ang pangalan ko po ay Cherry, 42 anyos. Ngayon ay may 2 anak, lalaki at babae. Silang dalawa ay nasa elementarya pa lamang. Si Gino ang panganay at si Mika ang bunso. Ang aking asawa po ay seaman. Minsan lang makauwi ang aking asawa. Kaya't magpahanggang sa ngayon ay nagtatrabaho pa din po siya. Siya naman daw po ay malakas pa at sadyang sayang po ang kikitain. Taong 2019, nung kami bagong lipat lang sa isang kilalang subdivision dito sa Novaliches. Napagpasyahan na naming bumukod na sa aming biyanan at magtaguyod na ng aming sariling pamilya. Nasa 6 na taong gulang pa lamang doon si Mika at si Gino naman ay nasa 9 anyos. Napakapayapa po noong aming nilipatan na subdivision. Isa po siyang gated community. Ang mga kapitbahay po namin ay mababait naman at palabati tuwing umaga. Kahit nasa modernization, ay napapanatili po ng subdivision ang ilang pang mga puno sa loob. Kaya naman ay panatag ang loob ko doon. Siguro ay naglagi lang ng mga ilang linggo ang asawa ko noon at siya na may umalis para magtrabaho bilang isang marino. O siya, Che, ikaw na bahala dito sa bahay at sa mga bata. Mamimiss ko kayo. See you in 9 months, darling. Tugon ng aking asawa bago siya umalis. Bittersweet, ika nga. Nangungulila ako sa aking asawa. Ngunit kailangan magtrabaho ng aking mister para sa edukasyon ng mga bata pagtungtong na ng kolehiyo. Siya'y aking hinagkan at niyakap bago siya umalis. Hindi na nga siya nakapagpaalam sa mga bata kasi sila'y nasa eskwelahan na noon. Nagpatuloy ang araw nang wala namang kakaibang nagaganap. Ako'y naglilinis lang ng bahay at nag-aayos ng mga gamit. Kalikot dito, kalikot doon. Hanggang sa nagdatingan na ang aking mga anak galing school. Si Mika noon ay nasa kinder pa. Napakalikot at napakakulit na bata. Mahilig siya mag-drawing at napapansin kong siya'y masaya dito. Gabi nga ay dumating at kami na nga ay naghapunan. Kinumusta ko silang dalawa sa kanilang araw. Kinumusta ko din ang kanilang school at kanilang classmates. Mukhang maayos naman silang dalawa. May 2 kwarto po noon sa bahay. Si Gino ay yung nag-occupy nung isa
habang si Mika naman ay sa akin tumatabi sa pagtulog paggabi. Tanda ko noon ay 9:00 na. Si Gino ay nasa sala at nagsa-cellphone, habang si Mika naman ay nasa kwarto namin at nangungulit lang. Ako noon ay nag-aayos ng mga susuotin nila kinabukasan. Nasa may bandang bintana noon si Mika nung bigla siyang nagsambit. Daddy, Bye-bye, Daddy. Nung una ay dumaan lang ito sa aking pandinig. Ngunit nang nagrehistro na sa aking kaisipan, ay papaano? Bumalik pa si Kevin? Hindi ba siya natuloy? Akin pang sinipat ang bintana. Ngunit wala naman ako nakitang tao sa labas. Ika, sinong daddy ang tinatawag mo? Eh kaninang umaga pa nakaalis ang daddy mo ah. Tanong ko kay Mika. Si Daddy po, andyan kanina sa labas. Nakatingin nga sa akin eh. Kumakaway-kaway pa nga at nakangiti. Sagot ni Mika. Laking pagtataka ko. Nung yaon ay kanyang sinabi. Akin agad kinuha ang cellphone at tinawagan si Kevin. Sumagot naman ito at sinabing kasalukuyan daw siyang bumabiyahe papuntang Taiwan. Akin lang tinignan ang aking anak, mata sa mata. Parang hindi naman siya nagbibiro. Akin na lang itong hinayaan. Minsan kasi, ang mga batay malilikot ang imahinasyon. Minsan nga meron silang tinatawag na imaginary friend. Hindi ko na lang din ikunento kay Kevin dahil baka siya'y mag-alala. Lumipas ang ilang araw. Ang aking mga gawain ay nagiging paulit-ulit na lang kumbaga. Buong araw ay dito lang ako sa bahay nakatambay. Hindi na din kasi ako pinagtatrabaho ng aking asawa para mas babantayan ang aming mga lumalaking anak. Kaya't samot-saring business plan ang aking naiisip na pwedeng gawin lang sa bahay. Isang hapon noon ay nakatutok ako sa aking laptop habang nagre-research ng mga pwedeng maging sideline. Alas 4 na din siguro noon nang ako'y may narinig na pumasok mula sa baba. Sa isip ko baka sila Mika at Gino na galing school. Ngunit nagtataka ako dahil karaniwan ay binabati nila ako agad pagkakabukas agad nila ng pinto. Pinalang bahala ko na lang muna at nagpatuloy sa aking ginagawa. Sigurado ako noon at dinig na dinig ko na may tao. Ito'y naglakad sa buong sala. Base sa aking nadidinig, ay parang iisang tao lang ang pumasok at naglakad. Ilang sandali pa nga ay hindi ko na talaga natiis at ako'y bumaba para aking tignan. Mika? Gino? Andiyan na ba kayo? Sambit ko habang ako'y pababa ng hagdan. Aking sinilip sa sala. Ngunit wala akong nakita. Baba pa nga ako at sinilip ko ang kusina. May narinig akong animoy taong nagkakalikot-kalikot sa likuran ng aming kusina. Dahan-dahan akong lumapit pa sa kusina. Alam kong may tao doon. Nag-aalala ako at baka pinasok na kami ng magnanakaw. Sa aking kanang kamay ay may hawak-hawak akong isang babasagin na gagamitin ko sana pampalo. Pagkaabot ko ng kusina ay marahan kong sinilip kung sino man ang nandoon. Aking namastan. Batang lalaki. Naka-uniforme. Si Gino. Nakatalikod lang siya at nakaharap sa ref. Ngunit wala naman siyang ginagawang kung anuman. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ito pala'y aking anak. O Gino, andito ka na pala. Asan si Mika? Ba't di mo kasama? Aking tanong kay Gino.
Siya'y dahang-dahang ibinaling ang tingin sa akin. Hindi siya sumagot ng kahit anuman. Bagkus, siya lang ay gumiti sa akin. Aking pagtataka. At bakit ganoon ang reaksyon niya? Pilyo kasi minsan yan si Gino. At kung ano-anong pranks ang ginagawa sa amin. Akong bata ka talaga, oo. Pinaggagawa mo dyan. Aking sambit kay Gino. Halika na dito sa sala at magmerienda ka muna. Bakit di mo kasama si Mika? Siya'y aking tinanong. Ngunit wala pa ring sagot. Ako'y pumunta ng sala at siya na may sumunod sa akin. Wala pa din siyang kibo o anumang emosyon. Tanging ngiti lang niya ang nakaharap sa akin. Aking kinuha ang aking cellphone para tawagan si Mika. Ako na lang sana ang susundo sa kanya. Ilang ring pa nga ang lumipas at siya'y sumagot. Mami, andito pa ho kami ni Kuya Gino sa school. Nanunood ng isang program. Uwi po kami agad pagkatapos. Sagot ni Mika sa cellphone. Patunay din nang si Gino naman ang sumagot at nagpaalam na manunood muna ng programa. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ko. Paano? Andito si Gino sa bahay. Sino ang batang kasama ko ngayon? Pinagpawisan ako ng malamig. Mga kamay ko'y nanginginig. Dinig na dinig ko ang tibok ng aking puso. Ang paligid ay para bang kumipot. Pati na rin ang aking paningin ay tila nagdilim. Habang higpit na higpit ako sa aking daladalang babasagin. Alam kong nasa likod lang kung sino mang nilalang nakasama ko sa bahay. Sa gitna ng mga naganap, ito'y biglang may sinampit. Jerry, natatakot ka ba? Tindig ang aking mga balahibo ng aking marinig. Napatalikod ako sa aking gulat. Ngunit ng aking tignan, ay wala ng tao sa aking likudan. Labis ang aking kaba sa aking mga nasaksihan. Ako lumabas ng bahay para sunduin ang aking mga anak. Ito'y hindi ko na muna kwento. Dahil baka sila'y matakot. Nakalipat mo lang namin ang mga bahay. Kinagabihan ay nagkausap kami ng aking asawa at nagkasundo na ipapabless muli ang bahay. Baka daw sa paraang ito ay maitaboy namin ang kung anumang nilalang na gumagambala sa aming bahay. Mga nasa 2 araw ang lumipas at kami binisita ng isang padre sa kalapit na simbahan. Kasama niya ang ibang sakristan para magsagawa ng mga dasal. Si Father ay wala namang nabanggit sa akin patungkol sa anumang nilalang o elemento. Wala din naman akong ikinunento sa kanya. Pagkatapos ay bagyang naibsan ang aking mga kaba. Tila ba ay naggaan ang paligid. Ilang linggo din ang lumipas at nanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Ang aking mga anak din ay wala namang nabanggit na kakaiba patungkol sa aming bahay. Kahit si Mika na palakwento ay walang anumang suplong sa akin. Napanatag na din ang aking loob, pati na ng aking asawa. Ayoko naman din na siya'y may iniisip dahil baka makaapekto sa kanyang pagtatrabaho. Hanggang sa umabot ang isang gabi. Tanda ko ay Biyernes noon. Kaya't aking hinayaan na gabihin sa pagtulog ang aking mga anak. Katapos maghapunan ay nanood kami ng pelikula sa Netflix. Uso po noon ang Stranger Things na palabas. Nakakaaliw at ito'y gusto din ng mga bata. Dahil sa makukulit
ay hindi maiiwasang sila'y magtakutan. Akin naman agad itong sinasaway. Kampante na ako noon at wala nang bumabagabag sa akin. Mag-aalas 11 na noon at pansin ko inaantok na ang dalawa. Pinag-half bath ko na sila at pinag-toothbrush para naman sila'y pumesto na sa kanilang mga kwarto. Hindi pa ako inaantok noon at aking minarapat na lang na tapusin muna ang isang episode ng palabas. Marahil ay nakatulog na ang dalawa dahil wala na akong naririnig galing sa kanilang mga kwarto. Sa kalagitnaan ng panunood ay aking bahagyang narinig sa taas. Si Mika. Para bang may kausap si Mika? Nung una ay akala ko kanyang kuya lang. Hanggang sa biglang sumigaw si Mika. Nalimpungatan ako bigla sa kanyang sigaw. Parang may kung anong kumalibit sa kanya o nakita niya. Dali-dali akong pumanik ng kwarto. Ito'y nakalak galing sa loob. Kahit anong pilit ko ay hindi ako pinabubuksan ni Mika. Tinig ko pa din ang kanyang sigaw. Siya'y humihingi ng tulong. Ngunit kahit ang tulak ko sa pinto, ay ayaw bumukas. Ako'y bumalik sa baba para kuhanin ng master keys na nakasabit malapit sa ref. Sa aking pagmamadali pa nga ay muntikan pa akong mahulog sa hagdan. Manginig ang aking kamay habang hinahanap ang replika ng susi. Saktong sa gilid ay may nakita akong martilyo. Akin itong dinampot at isinama. Agad akong bumalik sa taas ng kwarto. Sinubukan ko ang susi at tiyempo namang gumana. Kapansin-pansin na hindi ko na naririnig ang anak ko galing sa labas. Labis ang aking kaba ng mga sandaling iyon. Hanggang sa ito na nga'y aking nabuksan. Aking nakita sa aming kama si Mika. Nakatakip ang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Niyakap ko ito at sinigurado kong siya'y ayos lang. Mika, ano ba nangyari? Anong problema? May nanakit pa sa'yo? Aking tanong kay Mika habang siya'y akap-akap ko. Walang sagot galing kay Mika. Ni kahit konting imik ay wala din. Ang tugon niya lang ay meron siyang itinuro sa aming aparador. Aking minasdan ang aparador. Sa loob nito ay may mga nakasampay na mga damit. Kasya ang maliit na bata dito. Binitawan ko muna sa Mika. May dahan-dahan na lumapit sa aparador. Makatilim noon ng kwarto dahil sa papatulog na ang mga bata. Tanging ilaw lang ng poste galing sa labas ng bintana ang nagbibigay liwanag sa paligid. Labis ang aking kaba habang papalapit sa aparador na nakabukas. Sa aking kamay ay ang martilyong dinampot ko. Nasa bukanan na ng aparador. Kahit na madilim ay kapansin-pansin na may tao o anumang nilalang doon sa loob. Nakatalukbong ng tuwalya. Maraan kong inilapit ang aking kamay hanggang sa hawak ko na mismo ang tuwalya. Kung anumang nilalang ang nasa likuran ng tuwalya ay sobrang nanginginig ito ng labis. Kumuha pa ako ng lakas ng loob para tanggalin ang takip ng biglaan. At kung saktong papaluin ko ng martilyo, ay nakita ko si Mika. Aking anak na si Mika. Namumutla. Mangiyak-ngiyak at nanginginig sa takot. Napabitaw ako agad sa martilyo kong hawak. Hindi maproseso ng aking kaisipan ang nangyayari. Mami, may halimaw sa likod mo. Ako'y napabuntong hininga sa aking narinig.
At nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko na alam ang nangyayari. Wala sa pagitan ng realidad at imahinasyon ay hindi ko na rin matukoy. Ito ba si Mika sa harapan ko? Sinong nakaupo sa kama? Dahan-dahan kong ipinaling ang aking paningin. Sa gitna ng kama ay nandoon pa din ang nilalang. Nakaupo. Nilabambig kay Mika ang katawan. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha dahil nakatalikod siya sa ilaw. Ito'y marahan na tumayo sa kama at umusad pa ng konti pasulong. Hanggang sa aking naaninag ang kanyang mukha. Mukha ni Mika. Nakangiti. Ngiting nakakakilabot. Ngiting mesa demonyo. Ngiting hindi ko makakalimutan kailanman. Aking nasaksihan mismo ang kanyang pag-iiba ng anyo na itumangka dito na para bang naunat ang katawan hanggang sa umurma sa katawan ng aking asawa. Ang mukha nito'y baluktot hanggang siya'y naging kawig na ng aking asawa. Ito ng kama. Dahan-dahang umakbang papunta sa amin. Hindi ako makagalaw sa aking nasaksihan. Kahit nga sigaw ay hindi ko magawa. Aking tinakpan pa sa likod ang aking anak gamit ang aking katawan. Habang palapit ang nilalang. Napapikit na lang ako ng mga sandaling iyon. Ramdam ko ang kanyang presensya. Mga ilang pulgada na lang ang layo sa amin. Hanggang sa ito'y may ibinulong. Napakagandang gabi, Cherry. Napasigaw ako ng pagkaalakas-lakas. Winagayway-wagayway ko ang aking mga bisig sa sobrang takot. Hanggang sa may humawak sa akin. Mami? Mami! Anong nangyayari sa'yo? Pagkadilat ko, inaaninag ko si Gino. May pag-aalala sa kanyang mukha. Gino? Nakita mo ba ang nilalang? Asa na siya? Tanong ko kay Gino. Ngunit wala naman daw siyang ibang tao nakita. Hindi na kay palabas ng aparador si Mika. Para bang siya'y na-trauma sa mga pangyayari. Kami nagpalipas ng gabi na magkakatabi sa sala. Hanggang sa umaga ay dumating. Di na din ako nakatulog at minarapat ko na lang nabantayan ang aking mga anak. Umaga na nang sumagot ang aking asawa. Umuwi na lang daw muna kami sa aking biyanan para makapag-isip-isip. Kami ay hindi na nagtagal sa bahay na iyon. Kahit siguro anong dasal pa man o blessing ang gawin, ay hindi pa rin siguro sapat. Minarapat na lang namin na ipagbenta na lang ulit ang bahay para naman sa aming ikatatahimik. Hanggang dito na lang po ang aking maikling istorya at sana po'y inyong magustuhan. Maraming salamat po Liham ng Lagim at more power sa inyong programa. At dito po nagtatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Maaari po kayong mag-submit ng inyong personal na kwento at karanasan sa email address na nasa description. Kung inyo pong nagustuhan ang aming handog, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po.